Nicole POV. Ilang buwan na din ang nakalipas nang huli kong pagbisita dito sa bahay nila mama. Pagkatapos kong pumunta sa kulungan, ay dumiretso na ako dito para hindi na ako mahirapan dahil kailangan ko pang dumaan kay Ava para ibigay ang allowance niya kay Sheila. Bumaba ako mula sa kotseng ibinigay sa akin Eduardo. Tinanggal kong itim na shades. Nakita ko mga chismosong kapitbahay namin na nakatingin sa akin. Hindi ko sila masisisi. Malamang iniinggit ang mga to sa akin. Nginitian ko lang sila kahit pa panay ang bulungan nila. May sumisigaw pa sa akin pangalan na akala mo'y nagtatawag ng atensyon na kung sino. Nang tingnan ko to, ay si Jomar pala ang malapit na kaibigan ni Matthew. Gustuhin ko man siyang tanungan sa kinaroroonan ni Matthew, ay hinayaan ko na lang. Total, mas maganda ang buhay ko ngayon kay Eduardo. Kahit na sabihin ko lubot na ang balat, ay may bango pa ring taglay. Konting himas-himas lang ay nilalabasan na kaagad. Hindi na ako las pag makukuha ko pa ang lahat ng gustuhin ko. Malaki na mauutot ko kay Eduardo, kaya kakapitan ko to ng husto. Lahat ng luho ko'y kaya pa niyang ibigay sa akin. Bago pa man ako pumasok sa bahay, ay sinigawan na ako ni Abigail. Tropa ko't kababata dito sa lugar namin. Hoy Nicole, big time na ah. Ang gara ng chikot natin, ibang-iba ka na. Okay na din yan. Tayo lang kayo ni Matthew. Ikaw may matandang mayaman na nahut-hutan. Si Matthew naman may bago na kinakasama. Mukhang masaya naman sila. Buntis na atang babae. Nagulat ako sa sinabing yon ni Abigail. Ay teka, bakit ka nandito? Nako, wag mo sabihin sa akin naghahanap ka pa ng gulo. Tigil-tigilan mo na. Sabi pa niya muli sa akin. At bakit naman ako bawal pumunta sa bahay ng mama ko? Aber, sabi mo nga sa akin. Saka, kahit anong sabihin mo kinakasama na si Matthew at buntis pa, ano sinasabi mo? Wisit ka? Siguraduhin mo yung mga pinagsasabi mo. Malilintikan ka sa akin pag nagkataon. Hindi to basta-basta lang na paratang. Sagot ko pa sa kanya. Shit, ang daldal ko talaga. Wala ka pa bang alam? Nicole, lahat ng taga dito sa atin alam na. Sige na, ayoko makaalam sa gulong nangyayari ngayon. Ikaw bahala, pumasok ka sa loob niyan. Akala ko naman kasi binenta niyo na yung bahay niyo. Magbula niyo makulong sa Aling Imelya. Natataranta pa niyang sagot sa akin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Pinanggigigil mo ako, ang ganda-ganda ng mood ko. Che, dyan ka na nga. Pagmamadali kong pumasok sa aming bahay, binuksan ko ang gate at pabarabal ko tong sinara. Wisit na Abigail yan? Bulong ko sa aking sarili. Habang inis na inis akong pumasok sa loob ng aming bahay, ang aga-aga sinira ng araw nitong mga inggiterang to. Pagbukas ko sa main door, ay laking gulat ko sa pagbabago ng bahay. Nag-iba ng kulay ng pintura nito. Naamoy ko din na tila may nagluluto sa kusina namin. Napansin kong para may nakatira sa bahay namin. Naisip kong baka umuwi na si Gabriel sa amin nang walang paalam. Nagmamadali ako magtungo sa kusina. Laking gulat ko na makita kong isang figura ng babae, abalatong nagluluto. Nakatali ang kanyang buhok at nakasuot ng pambahay na sinapawan niya ng apron. Sa isip-isip ko, asawa ba to ni Gabriel? Kaya naman sinito ko kaagad. Hoy, sino ka? Mataray kong tanong sa kanya. Nasaan ang kapatid ko? Nasaan si Gabriel? Tawagin mo nga at gusto ko makausap. Gigil kong sabi sa babaeng to. Ha? Sinong Gabriel? Wala akong kilalang Gabriel. Ikaw ang sino? At bakit pumasok ka dito sa bahay namin na walang pahintulot? Ang kapal din naman ng mukha mo magtataray sa akin sa sarili kong pamamahay? Sagot sa akin ng babaeng to na nakapagtaas ang aking kilay. Aba, visit ka ah. Nilapitan ko to at susugurin ko na sana para sampalin nang biglang may humawak sa aking bisig. Galit na galit ako. Lalo na paglingon ko at makita ko kung sino to. Nanlakay ang aking mga mata. Matthew? Tumigil ka Nicole. Huwag mo sasaktan si Jennifer. Napakawalang hiya mo. Hindi ka na naawa sa buntis. Sigaw niya sa akin. Napabuga ako ng malakas sa buntong hininga sa sobrang galit. Nanlilisik ang aking mga mata sa sobrang pagkainis sa kanya. Hindi ko inaasahan na gaganituhin ako ng lalaki mas pinili ko kaysa sa magandang samahan namin noon ni Kim.
Kahit alam kong hindi ko kadugo si Kim, ay totoong aming masayang samahan. Nagbago lang pakikitungo ko sa kanya nang dahil kay Matthew. Lagi ako nagseselos dahil alam ko may nararamdaman pa rin si Matthew kay Kim, lalo na nung nagsama na kami. May panahong nababanggit niya ang pangalan nito habang kami ay nagsisiping. Palagi din niyang nakukumpara ang aking ugali sa ugali ni Kim. Hayop ka? Napakawalang hiya mo? Kailan pa, Matthew? Napakahayop mo! Pinaghahampas ko ang kanyang dibdib. At ikaw babae ka? Hindi mo alam kung sino ako? Pres, magpapakilala ko sa'yo. Ako ang legal na asawa ni Matthew. Pwede ko kayong kasuhan kung gugustuhin ko. Sige, tanungin mo sa lalaking yan. At ang kapagdagan na pagmumukha mo, Matthew? Dito mo pa tinirang babae mo sa bahay namin? Wala kang kasing kapal. Galit na sabi ko dito. Nagagalit ka ngayon? Diba may lalaki ka na? At huwag mo kong takot-takutin. Ikaw at ang pamilya mong namilit sa akin na panagutan ng pinagbubuntis ko na hindi ko alam kung sa akin ba? Nang aasar pa niyang sabi sa akin, para kong hihimatayin sa sobrang galit. Ang kapal na mukha mo! Lumayas ka! Lumayas kayo! Kapit-kapit ko ang kutsilyo habang binabantaan ko ang mga ito. Hindi naman nila ako pwedeng kasuhan sa sariling bahay namin to. Tama ang sinasabi mo, Matthew. Wala nga modo delikadesa ang babaeng to. Ito pa rin babaeng pinagpilitan ng sarili niya kahit sariling kapatid tinalo. Sino mas makapal ang mukha sa atin lahat ngayon? Matapang na sabi niyang babaeng to. Sige, subukan mo at sisiguraduhin kong makukulong ka gaya ng nanay mong kriminal. Nasa dugo niyo tagang pagiging kriminal? Matapang na sabi nito. Hayop! Magsilayas kayo! Umakyat ako sa aking kwarto at ginawa nilang kwarto. Hinagis ko ang mga gamit nila sa labas ng bahay. Isa-isa naman tong pinulot nila Matthew at sumigaw. Walang tatagal sa pamilya niyong kriminal. Halika na, Matthew. Umalis na tayo dito. Baka mahawaan pang anak natin ng dugong kriminal. Sabi pa ng babaeng to. Pinagpiyasahan naman kami ng mga tao sa aming paligid. Lalo na ang mga chismosa na lumapit patagal sa tapat ng aming bahay para lang pagkwentuhan ang nangyari at manood. May sumisigaw pa sa akin tungkol sa ginawa ni Matthew. Matagal na daw nakatira si Matthew dito. Matagal na din palang bumaba sa barko si Matthew. Totoo pala mga naririnig ko tungkol kay Matthew. Ilang beses na tagal ko daw nakababa at sampa. Pati na ang tungkol sa bagong babaeng kinahuhumalingan niya. Hayop! Binalibag ko ang pintuan at pinaghahagis ang mga gamit ito. Basag-basag ang madaming gamit sa loob ng aming bahay. Wala akong pakialam. Ilang minuto din ako nagwala sa loob ng bahay namin. Hindi naman ako mapakaalam ng aming mga kapitbahay. Lumabas ako at napagdesisyon ng umalis na lang sa lugar na yon dahil sa kahihiyan. Kaya lang dalang pakikiusosyo ng mga chismosa naming kapitbahay ay madami pa ako natuklasan. Kaya napahinto ako sa aking paglalakad papunta sa aking sasakyan. Ay Nicole, alam mo bang pinagbebenta na niyang si Matthew yung ibang gamit niyo sa mga kapitbahay natin? Nung tanungin namin, sabi niya sa kanila daw yan. Siya naman daw ang bumili ng mga yan. Saka yung kinakasama niya noon, jowa na pala niya yan. Susmi, bago pa siya sumampa ng barko. Pasigaw niya sabi ni Joanna. Narinig ko naman ang mga tao sa aking paligid na walang tigil sa pagkukwentuhan at pagbubulungan. Mabuti nga yan. Naku, kawawa sa kanya si Kim noon. Kay bait-bait na bata nun, inago sa kapatid ng fiancé. Sinabi mo pa, Mare. Akala mo kasi mauubusan ng lalaki? Hindi na nahiya. Pambubos kang tawan naman ng isa. Kaya mong inabot ng bruha. Napaka mapatobre pa niyan. Akala mo ko sino? Oo, Mare. Naku, yung isang beses, nag-message lang ako at nangangamusta nga ako. Aba, bulak ako agad. Kasi naman, Mare, baka naman allergy sa salitang kamusta. Ang hirap kasi niyang salitang yan. Kahit ako, kapag nangamusta sa akin ng ending, kasunod pa utang. Malakas sa tawanan ang mga to. Ganun na nga kasunod ko sasabihin sana. Kaya lang binulak ako agad. Biruan pa ng mga to. Mga bisit kayo? Palibhasa na iinggit lang kayo. Saka isa pa, liwanagin ko lang. Una ako niligawan ni Matthew noon. At tigilan niyo ako sa karma? Karma niyong yan? Kung akong kinakarma, wala sana akong ganitong sasakyan ngayon.
Wala sana akong magandang mga gamit at malalaking alahas. Kayo, nandahas sa mga bibig niyong yan, kaya hanggang ngayon mahirap pa din kayo. Malakas kong sigaw sa mga ito. Hoy, ang intindihin mo utang niyang si Matthew? Aba, ang ginawang collateral niyan ang bahay niyo. Kung paano niya nakuha ang titulo niyo, basta kami may kasunduan. Isa pa, nakapirma sa Amelia sa kasulatan na kumarker siya. Pag ito hindi niyo pa nabayaran sa susunod na buwan, reremetahin ko na to. Sigaw naman ni Aling Eva. Ha? Ang hayop? Hanggang ngayon hindi pa niya nababayaran sa inyo? Sigaw ko ding tanong. Nagingit-ngit ako sa sobrang galit. Kahit piso hindi nagbigay yan. Aba, wala akong pakaalam kung sino nagbabayad sa akin. Basta mahalaga sa akin, mabayaran ako umabutan ng 200k ang utang niya. Anong 200k? Diba 50k lang yung utang noon ni Matthew? Nagtataka kong tanong. Aba syempre, tutubo yun. Ilang taon nang walang bayad-bayad? Ano yun, libre lang? At saka syempre, may penalty din yan. Sagot naman itong mapanlamang ang matandang to. Ano? Yung penalty mas malaki pa kaysa sa principal? Sige, magdemandahan na lang tayo. Pananakot kong sagot. Eh di magdemanda ka? Wala akong pake. Nasa akin naman ang titulo at kasulatan ng may pirma ni Amelia. Huwag mo ko matakot-takot. Lalabanan kita kahit sa ang korte. Matibay na pinangahawakan ko. Tumalikod na to at inis na inis. Sa sobrang inis ko, ay tuluyan na akong lumaya sa lugar naming yon. Hinayaan ko lang ang makakapal na muka naming kapitbahay na pagpiyasahan ang nangyari ngayong araw. Mga walang matinong masabi sa buhay. Isa pa tong Matthew na to, sa kapal na muka. Kaya naman pala hindi makapagpadala sa amin kasi sa babae niya inuubos ang pera niya. Idadahilan pa na yung inutang niya hanggang ngayon, wala palang bayad. Plano na siguro talaga niyan. Kaya pala hindi nagtatrabaho ang batugan. Siguro noong wala pa siya sa barko, yung babaeng yun ang nagsusuporta sa kanya. Kahit niya sa bahay umuuwi, aba, hindi ko naman bantay 24 oras ang kilos niya. Ilang taong naging palamunin sa bahay, pati ang pinangaalis ng pera ay nanggagaling pa sa pinapadala ni Kim. Habang nagmamaneho ako papunta kay Ava, ay panay ang aking pagmumura. Hindi ko lubos maisip, matapos ang lahat ng aking naging sakripisyo, ay gaganituhin ako ni Matthew. Kaya naman nagawa ang pag-e-escort dahil wala na akong choice. Hindi niya kami pinapadalhan. Sila mama nasa kulungan. Si Ava kailangan ko suportahan ng pagpapaalaga sa kanya. Sobrang sama ng aking loob. Napupuno ko ng puot at galit. Isa pa yang si Kim at Gabriel. Habang nagpapakasasa sila sa Italy, ako to, nagpapakahirap naman sa buhay ko dito. Cargo ang lahat ng nangyayari. Ang higit na hindi ko mapapatawad, ang panloloko sa akin ni Matthew at ng babae niya. Pagdating ko sa taas ng kasa, ay naabutan kong panay ang pag-iyak pa rin ni Ava. Bababa muna ako, bibili lang ako ng merienda natin ha? Tila hay na sabi ni Sheila sa akin. Gumagamit ka ba sa harap ng bata? Tanong ko sa kanya. Hindi naman Nicole, nakahits lang ako sa kabilang kwarto. Pagdadahilan naman nito, tila lutang ang isip nito at tawa ng tawa. Tingin ko ay pababa na ang tama nito. Nanahimik naman to at naghahanap na naman na makakain. Napapailing naman ako kay Sheila. Siguraduhin mo lang Sheila. Binayaran kita ng doble para magbantay sa bata. Ang dungis-dungis. Pinapaliguan mo ba to araw-araw? Inis kong tanong. Oo naman. Huwag ka mag-alala. Inaalagaan ko na maayos ang anak mo. Sagot pa niya sa akin. Mugtong-mugto ang mata ng bata. Nadungas ang muka at kalat ang sipon sa kanyang pisngi. Mukhang hindi pa to naliligo dahil nangangamoy na ang damit ng bata. Naupo ako sa tabi ni Ava, samantalang si Sheila ay bumaba muna para bumili ng soft drinks at tinapay na kakainin namin. Nakita ko may pansit canton at itlog na nakataklob sa lamesa nito. Ayoko na dito, Mami. Hindi mo ba ako mahal? Bakit mo iniwan ako sa buruhang babaeng yan? Nagwawalang tanong ni Ava sa akin. Magtigil ka nga, Ava. Buti nga may nag-aalaga sa'yo. Inis kong sabi. Naawa ko kay Ava, pero naiirita talaga ako sa tuwing mag-aalumpihito ng kakaiyak.
Hindi ko kayang pigilan pag nagwala na siya. Ang hirap alamin kung anong gusto niya. Gusto ko kay Auntie Kim. Hindi mo ba ako mahal? Kinapitan ko ang kamay nito dahil nagsimula na naman to mag-tantrums. Walang tigil ang kanyang pagwawala at paghampas sa akin. Hindi ko to kayang tagalan, kaya naman pinagmadali ko na si Sheilang bumalik. O bilisan mo, iaabot ko lang allowance ng bata. Pakainin mo naman, pumayat na siya sa tingin ko. Tapos ito yung bayad ko sa'yo. Sige na, hindi na ako magtatagal. Kailangan ko pang bumalik sa kabilang kasa. Mag-aasikaso na ako at padating na din ang parokyano ko. Tinitigan ko muli si Ava na nakatulog na sa sofa sa sobrang kakaiyak kanina. Oo Nicole, ako nang bahala sa anak mo. Hindi ko to pababayaan, promise. Sagot pa niya sa akin. Tumango na lang ako at umalis na. Ang usok na naman sa lugar. Mukhang madami nagsesesyon, kaya tong si Sheila ay hindi naman makapigil sa paghit-hit. Napapailing naman ako muli. Panay ang tawag sa akin ni Eliza habang ako ay nagmamaneho pabalik na kasa. Nagtataka ako dahil hindi naman to tipikal na gawain ni Eliza. Bakit ba? Nagmamaneho ako. Pabalik na din ako. Pabalik kong sagot sa kanya. Ano na naman ang ginawa mo, Nicole? Nandito sa Eduardo nagwawala. Saan ka na naman ba nagpupunta? Ihanda mo ng sarili mo pabalik mo dito. Sagot naman niya sa akin. Dinalo ko si Ava. Aba, nagbigay lang ako ng allowance ng bata. Alam naman niya yun. Nagpaalam na ako sa kanya. Sagot ko naman sa kanya. Mukhang hindi yan nalaman ni Eduardo. Hindi naman to magwawala kung yun lang ang nalaman niya. Huwag kang tatanga-tanga, Nicole. Malalaking isda tong sa Eduardo. Huwag mo niloloko to. Matagal ko nang kilala sa Eduardo at alam kong kaya niyang gawin. Isa pa, alam mo namang madaming tauhan sa Eduardo. Baka mamaya may nagbabantay sa'yo nang hindi mo alam. Naku Nicole, sinasabi ko sa'yo. Hindi kita sasagutin kapag nagkataon. Labas ako sa kung anumang deal niyo ni Eduardo. Takot na takot ni Eliza. Nag-iisip din ako ng dahilan kung bakit nagagalit tong sa Eduardo sa akin. Okay sige, inaamin ko na. Hindi ako nagpaalam sa kanya na pupunta ako sa bahay namin ngayon. Aba, hindi ko naman alam na doon nakatira si Matthew at ang kabit nito. Hindi ko na siguro kasalanan kung nagkita man kami. Ewan ko, bahala na. Nang lumiko na ako para iparada ang aking sasakyan, ay walang tigil sa pagkabog ang aking dibdib. Alam kong ugali ni Eduardo. Mapanakit ito, lalo na kapag nagseselos. Kung makapag-inarte, akala mo hindi pa mayadong tao. Ang sweet-sweet sa harapan ng kamera kapag kasamang pamilya, pero wala namang araw na hindi ako pinupuntahan. Maugali na mayayamang politika talaga. Nanakbo ko pa sa lubong sa akin si Belen. Siya lang ang naging kaibigan ko sa kasa. Kahit na sobrang arte nito sa akin, nung una, naging magkasundo naman kami ngayon. Paano? Inaambunan ko din naman taga siya kung ano meron ako. Hindi ko siya pinagdadamutan. Kasi kung hindi ko yung gagawin, hindi niya ako bibigyan ng tips sa mga dapat kong gawin. Kaya ako naman nakuha si Eduardo dahil nasulot ko siya kay Amanda. Hindi ko na siguro kasalanan kung pinagsawaan na ni Eduardo si Amanda. Saka, choice naman yun ni Eduardo. Magmula nung huling labas sila ni Eduardo, ay wala na kami naging balita mula sa kanya. Matindi ang naging ugong noon baka daw pinatahimik na to ni Eduardo. Masyado na kasing nabaliw sa Amanda noon kay Eduardo at lagi naririnig na nagtatalo ang dalawa. Mga ilang pagbabanta pa si Amanda na sasabihin niya sa asawa ni Eduardo ang tungkol sa kanilang dalawa. Bagay na hinding-hindi ko gagawin. Ayoko maagang matugok. Pwede ba? Ngayon pa lang ko nakakapagpasasa sa buhay. Naku ikaw, ano bang ginawa mo? Pabulong at takot na tanong sa akin ni Belen. Anong ginawa? Saan? Paras kay ni Elisa ng tanong? Sabi ko naman, naiinis na ako kasi wala naman akong ginagawang kasalanan. Sira ulo ka? Sige, harapin mo ngayon sa Eduardo kapag ikaw talaga. Ay ewan, sige na, mauna na ako sa'yo, baka madamay pa ako sa'yo. Sabi pa nito, siya, mag-iingat ka. Humingi ka na lang ng sorry sa matandang yan. Aliw ng selos hindi nag-iingat. Che, sige na nga, lumayas na. Ako nang bahala dito. Sagot ko pa sa kanya. Naglakad na ako pasulong hanggang makarating ako sa silid na tagpuan namin ni Eduardo.
Nakaupo ito at panay ang hit sa kanyang sigarilyong may marijuana.